Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Sa pagkakataon na tayo po ay nasa sitwasyon ng ating bansa ay nahaharap sa pagsubok, maging sa ating iglesia ay naranasan natin ngayon po ang mga pagsubok. At sa hapong ito, hindi man tayo gumawa ng ating service doon po sa pananambahan natin sa Kabayan Hotel. But surely our God is good that we were able to connect to each other through this live chat. At ihahayag ko sa inyo sa hapong ito ang mensahe ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. At sa hapong ito, maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Maranasan natin kung paano siya gumagalaw po sa buhay ng bawat isa. Maaari ang Panginoon ay meron siyang mensahe sa bawat isa sa atin na itong oras na ito, itong pagkakataon na ito, ay magkaroon tayo ng tamang relasyon para sa Kanya. Kung nakikita natin ang kapaligiran natin na hindi mabuti, but maniniwala po ako na ang Diyos po ay mabuti patuloy sa ating mga buhay. At sa hapong ito ay ihahayag ko sa inyo ang mensahe po ng Panginoon. At magsisimula po tayo sa panalangin. Idulog natin sa Panginoon ang ating mga pagsusumamo sa Kanya sa oras na ito. Pikit natin mga mata at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa pribilehyo at pagkakataon na kami po, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, na maglingkod, magsamba sa inyong pangalan. At sa oras na ito po, Panginoon, hindi kami magkasama-sama po, Panginoon, doon po sa aming venue po, Panginoon. But truly, ikaw po ay mabuti dahil po magkakaroon pa rin po kami, Panginoon, ng gawain through live ito po, Panginoon. At sa oras na ito po, Panginoon, dalangin namin na pagkaisahin niyo po ang aming mga puso, pagkaisahin niyo po, Panginoon, ang aming pag-iisip po, Panginoon, that your word po, Panginoon, ay mayayag sa hapong ito po, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan niyo po ang bawat isa. Dalangin namin na bigyan niyo kami ng wisdom, knowledge, understanding, that through your word, O God, magbigay ito ng kalakasan at gabay sa araw-araw na naming pamumuhay. Salamat muli po, Panginoon, sa oras na pagkakataon na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus, na iyong anak ng kapagligtas. Amen. Amen. Shalom everyone. At ito po si Pastor Arman Magbanwa, ang inyong pastor na patuloy na maghayag ng salita ng Panginoon sa inyo sa hapong ito. At sa ating pag-aaral ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Joshua, chapter 24, verse 15. At sinabi dito sa Joshua 24:15, at kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos, Diyosan, sinasamba ng inyong ninuno sa Mesopotamia, o sa Diyos, Diyosan ng Amorreo na sinasamba dito sa lupa ng inyong itinatangan. Ngunit ako ang aking angkan kay Yahweh lamang maglilingkod.
Ang, ang title po ng ating lesson sa hapong ito, How to Serve the Lord, You and Your Household. So nakikita natin mga kapatid, typically nakikita natin ang banal na kasulatan at sa verse na ito na ating binasa, ito po ay malimit na nakikita sa mga pintuan ng mga tahanan o kaya sa mga kusina o kaya sa mga kwarto ng bawat isa. O kaya nakikita ito sa malalaking mga pasilyo ng mga establishmento, mga businesses. So kung ang verse na ito ay kung ni-recognize natin, marami siyang mga attributes. Marami po siyang mga paniniwala at ito po ay concern sa mga pamilya. Kayo mga kapatid ko, pamilya sa Christ Appointed Choosing Community Church, na meron tayong mga pagpili. Ano ba ang ating pipiliin? Maglingkod ba tayo sa Panginoon? O pipiliin natin yung sumama sa kinang ng mundo? Pero nabasa natin si Joshua, sinabi niya, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Dito po sa Joshua 24:15 natin binasa. So, alam natin si Joshua, siya kasama sa mga spies na nutusan ni Moses para i-assist yung promised land. So, out of those spices, si Joshua at si Caleb ang nagbigay ng positibo na report patungkol doon sa mga lugar na kanilang tiningan. No, yung mga ibang mga sinugo ni Moses, sinabi nila, mahirap, maraming mga higante at hindi natin sila kaya. Pero si Joshua at saka si Caleb, sinabi nila kay Moses na ang mga lugar na yon ay tinutukoy ng Panginoon. Ito po yung promised land. So, si Joshua ay napakatindi ang kanyang proclamation regarding sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Dahil sinabi niya na siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. So, sa hapong ito mga kapatid, nawa ang bawat isa sa atin, despite na maraming mga pagsubok ngayon na hinaharap ng ating bansa, it was our declaration na sa bawat anuman pangyayari, nandoon po tayo na tayo po ay sabihin natin na tayo po ay maglilingkod po sa Panginoon. No, hindi natin kaligtaan, hindi natin walain sa buhay natin ang Diyos. Ako'y naniniwala na lahat tayo alam natin na kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi natin makakaya. So, anong bang background ng verse na ito natin binasa? Itong talata na ito natin binasa, na si Joshua, sinasabi niya sa mga Israelite kung ano po ang ginawa ng Diyos sa kanila. Simulang-simula, no? Na dinala sila, no? Doon sa pagkawala, doon sa pagka-bandage, doon sa Ehipto. No? So,
makikita rin natin in the beginning, si Abraham ay may pangako ang Panginoon na dadalhin sila doon sa lupang pangako. At kaya si Joshua ay isa siya na intasan para po mag-scout doon sa mga lupain ni Moses para makarating sila doon sa lupang pangako. Si Joshua, siya po yung witness na nagpapatunay na ang pangako ng Diyos ay matutupad doon sa mga Israelita. So, at masasabi natin no, na itong statement na ginamit na sinabi ko ni Joshua para sa mga Israelite ay maramdaman natin na ito po sa mga pagkakataon na ating hinaharap ay maaari nating gawin ito, i-proclaim natin, i-declare natin ang kabutihan ng Diyos no, sa bawat isa sa atin kasi meron siyang pangako sa bawat isa sa atin. So unang-una, mapapansin natin na si Joshua, nire-remind niya ang mga Israelite patungkol na ang Diyos po, siya po ang nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. The same time sa atin din po, always be reminded that God is the provider. He provides everything for us. That's why kailangan natin mamili ng landas na matuwid. Katulad ni Joshua, sabi niya, I and my house will serve the Lord. No? So ito po si Joshua ay isa sa mga witness kung paano kabuti ang Panginoon sa kanila. No, hindi sila nagtatrabaho, God provide yung kanilang mga pagkain at sa gabi sa kanilang paglakad merong ilaw. No, so I believe na lahat tayo alam natin na ang Diyos po ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Despite na tayo po ay nakakalimutan natin minsan ng Panginoon, but truly ang Diyos po ay mabuti at mahal naman niya ang bawat isa sa atin. At ang favor niya ay patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa atin. So, matutunan natin dito po sa pananalita ni Joshua na magdudulot po sa atin ng awareness. No? Tayo po ay magising na dapat tayo po ay naalala natin na ang Diyos patuloy na nagbibigay sa ating mga pangangailangan, that He provide always, no? Na sa ating journey sa buhay natin, naranasan natin ang wilderness, naranasan natin ang mga pagsubok, ngunit ang Diyos po ay sobrang tapat siya at binibigay niya po yung ating mga pangangailangan. So yun po yung nakita ni Joshua. Naging witness siya na ang Diyos po hindi sila pinababayaan.
Yun rin ang pangako niya sa atin na hindi niya tayo iwanan, pabayaan sa anumang laban ng ating mga buhay. Ngayon, meron tayong laban dito sa coronavirus 19. Yan po ay nagdulot ng pagkatakot, no, sa bawat isa sa atin, hindi lang po sa atin, kundi sa buong mundo. But I believe na ang Panginoon ko, ipoprovide niya yung kaparaanan para malagpasan po ng mga anak niya yung mga pangyayari ngayon. No? We can pray to God anywhere, anytime. Pwede tayo manalangin sa Panginoon, katulad ngayon. No, hindi man tayo nagkakaharap, pero we can pray to God. Ano man mga sitwasyon natin sa ngayon, pwede natin i-declare. No, katulad ni Joshua, sinabi niya sa mga Israelite, ay very relevant, no, sa kasalukuyan. Kung i-assist natin, no, yung ating mga naranasan sa ngayon, ay patuloy lang tayo na gumawa, maglingkod sa Panginoon. No? So, yung mga Israelite, sinasabi nila, yung batas, yung law, was what governed them the most. The proclamation made to Moses from God and to the Mount Sinai that brought forth the Ten Commandments, the tabernacle and the law, appointing the proper attire and action of the priest and the people, no, yung mga tao, no, yung ginagawa nila na they're doing sacrifice, pero ngayon ay tayo po ay napawalang sala na doon, ano, dahil po sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Yesus. So, as Christian, we are no longer need a holy priesthood to go to interacting with the Lord. Kasi meron tayong direct access, meron tayong makakarating tayo, no, doon sa presensya ng Diyos at sa banal na Espiritu. No? So, anytime, anywhere, ay makakarating tayo o maabot natin ang Panginoon, no, sa ating mga panalangin. So, sa oras na ito, pwede natin i-share, pwede nating kausapin ang Panginoon kung meron tayong karanasan, meron tayong naranasan na mga sakit o mga katanungan. O pwede rin na tayo po ay magpuri, mawit, magpasalamat sa Panginoon. No? So, we can pray to God anywhere, anytime. Pero mayroong babala ang Panginoon that we be careful not to follow God's of comfort. Maaari tayo ngayon, sabi natin nakakapahinga tayo, at tayo po ay meron tayong total rest, comfortable tayo, dahil meron tayong nakakain. Pero sa oras na ito, alalahanin natin ang bawat mga kapatid natin, yung ating mga kapwa Pilipino o sa ibang
sulok man ng mundo, alalangin natin sila, no? At kailangan ng bawat isa sa atin ang panalangin na nawa malagpasan natin yung pagsubok na ito. Meron tayong amazing God, meron tayong makapangyarihan na Diyos na kayang-kaya niya, no? Na gawin na mabuti ang lahat ng mga naranasan natin sa oras na ito. Meron siyang pangako sa bawat isa sa atin at mahal naman niya ang bawat isa sa atin. So, anumang sitwasyon na ating naranasan ngayon, mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos po nariyan. No? Kaya sa oras na ito, patuloy tayo manalangin, patuloy tayo na magbasa ng salita niya, i-declare natin ang kabutihan niya, ang katapatan niya sa bawat isa sa atin. No? Kailangan natin mamili kung sino ba ang ating paglilingkuran. Hindi pwede na dalawang Panginoon ang ating paglilingkuran, no? Katulad ni Joshua, sabi niya, I will serve the Lord, no? Kasama ang kanyang pamilya. At magiging loyal sila, committed sa Panginoon. So, mga kapatid, kung pagbulay-bulayan natin yung salita ni Joshua, tinatawagan niya po, no, yung mga Israelite bilang siya ay naging witness kung paano tinawag po yung mga Israelite. No, so, hindi lang natin sinasalita itong mga salita na ito, kundi i-proclaim natin, no? Ihayag natin na may buong katapangan, no, sa bawat mga pamilya natin na always na we are reminded kung sino ba ang ating paglilingkuran. Ang Diyos ba o ang mundo na nagbibigay sa atin ng pagkatakot, o ang mundo na bibigay sa atin ng mga bagay na hindi naman natin kailangan sa ating mga buhay. No? May isa ring katanungan dito. No? What does living in the service to the Lord look like? If we do not want to endure the same hardship of the Israelite from years ago, 40 years, na sila po ay nagta-travel doon sa wilderness. At kaya sa oras na ito, kailangan natin, we need to take heart what it means to have one's home in the service of the Lord. Tingnan natin sa ating mga puso kung ano ba yung paglilingkod natin sa Panginoon. Una, ano bang ibig sabihin kung i-present natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya, no, sa Panginoon. Hindi lang po yung masasabi natin bilang isang Kristiyano kung ano ang ating pananalita, kung paano tayo lumakad sa Panginoon, kung paano tayo nag-interact bilang isang Kristiyano, kundi pinapakita natin kung sino tayo sa harap po ng Panginoon. I believe na lahat tayo alam natin na wala tayong may tago sa Panginoon. Wala tayong
malilihim sa Kanya. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, makikitaan tayo, no, kung paano tayo lumakad, kung paano tayo magsasalita bilang isang manampalataya. No? Pangalawa, being in the service to the Lord in your home does not mean that you only serve the Lord when it is convenient for you or when you are in the period of blessing from God. Kasi ang Panginoon, hindi siya nakikinig doon sa mga panalangin or intervene in your life when it is convenient for Him or when He will receive benefit from you. God help mankind because it is part of a greater plan that will benefit and grow us in faith and in love for Him. Para ito sa lalong lumakas ang ating pananampalataya at ang ating pag-ibig sa Panginoon. Kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, then do it. Show it. No? Lumakad tayo sa pananampalataya natin ay makikitaan tayo na mahal naman natin ang Panginoon. Pangatlo, pray genuinely from your heart. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, tayo po ay yung panalangin po natin ay nagmumula sa ating puso. Ano ba ang ibig sabihin? Kung sinasabi ni Joshua, sabi niya, for me and my house will serve the Lord. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano na tinutukoy ng Panginoong Hesus doon sa Matthew 6, na tayo po not doing deed or saying prayers with a goal for others to see, to be proud of you, kundi maging totoo po tayo sa ating pag-worship, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang tayo nagpapakitang tao o nagpiperform tayo ng mabuti para sa ibang tao, kundi higit sa lahat, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon ng totoo, na binibigay natin ang ating buong puso, buong kaluluwa, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, doon sa Matthew, sabi, kung tayo pa nanalangin ay doon tayo sa ating silid. No, nanalangin po tayo at hindi pa ulit-ulit ang ating panalangin, kundi tayo direkta nanalangin para sa Panginoon. When you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray for your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. No? Ang Panginoon ang magantipala sa atin. Pang-apat, serve the Lord out of thankfulness. Tayo po bilang mga magulang ay mamili tayo kung sa ating paglilingkod o pagsunod natin sa Panginoon. No, sa raise natin sa ating mga anak, ay nililid natin yung ating sambayahan, yung ating household, na tayo po ay tumayo. We stand firm at ang ating paniniwala na maglingkod sa Panginoon ay napakahalaga. Sabi niya pa sa Proverbs 14:29, being slow to anger produce greater understanding. While training our children in the Lord, from the beginning will help them not depart from the path when they are adult. No, maliit pa lang mga anak natin, kailangan na ititrain natin sila.
The bottom line is that we are Christian, need to know and serve the Lord. No, hindi natin ginaglorify yung tao o yung kanyang ginagawa, kundi tayo po ay naglilingkod sa Panginoon na merong pagpapasalamat. Kung ang tao hindi nagpapasalamat, ibig sabihin hindi siya kontento sa pinoprovide ng Panginoon. Nararapat na ibigay natin po yung ating honor, yung respect, yung ating pagpasalamat sa Panginoon. No? So sa hapong ito ay anuman po yung naranasan ng bawat isa sa atin, yung mensahe ng Panginoon ay patuloy po tayo maglingkod sa Kanya. Katulad ni Joshua ay sinabi niya, I will serve the Lord, my household, my family will serve the Lord. Nawa po ang challenge sa bawat isa sa atin, sa anuman mga naharap ngayon ng ating bansa, ay patuloy po tayo na maglilingkod sa Panginoon. Dahil siya lang po ang magbigay ng katugunan sa anumang pangyari, anumang pagsubok na naranasan ng bawat isa sa atin. Shalom everyone. Ito po ulit ang inyong Pastor Armando Magbano. But as for me and my house, we will serve the Lord! Shalom. Patuloy natin papurihan, salamatan, awitan ang Panginoon sa oras na ito. Patuloy natin siya itaas sa kalagitnaan ng bawat isa. Awitin natin, Jesus will enthrone you. Pagarihan ng Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, naranas kami, Panginoon. Nasa mo na, but we believe the power, your power of God, that your grace and your mercy always sufficient para sa bawat isa ko, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, mag-ari ka sa buong Pilipinas. Sawin mo, Panginoon, ang mga bayan
aming bansa. Maging sa iglesia nito po, Panginoon Lord God, Ikaw, O Diyos, ang muna mag-ari. Pinaparihan ka namin, pinapasalamatan, dahil Ikaw po ay mabuti, Ikaw po ay tapat sa bawat isa. Patuloy natin, bigyan ng karangalan, kapurihan, ang pangalan ng ating Panginoon, ang Panginoon Jesus. Patuloy tayong mawit. Patuloy, Panginoon, na tinuturuan niyo po ang bawat isa sa amin po, Panginoon, na magtitiwala sa inyo. Lord, we love you. We know that all things work together for good for those who love God. Ang mga kanamin po, Panginoon, patuloy ka namin papurihan, patuloy ka namin paglilingkuran sa anumang pagsubok na dumadating sa amin. Tanggapin mo, Panginoon, ang mataas na papuri pagsamba na bibigay namin sa inyo.